Worth it pa ba ang 1,000 entrance fee sa Manila Ocean Park this 2026? After spending almost the whole day here, here's our honest review. We booked via Klook and we picked the Ocean Park and Biodome bundle instead of the Digital Art Museum kasi baka ma-overstimulate si Baguette sa lights. Pagpasok pa lang, dumiretso na agad kami sa Oceanarium. Ang daming colorful corals at iba't ibang sea creatures. Nandito rin sina Nemo at Dory. Sabi namin walang magmamadali kasi susulitin natin ang bayad dahil once ka lang pwedeng pumasok dito. Next naman is yung underwater tunnel. Maganda siya pero mas maiksi pala kaysa sa inaasahan namin. Ang highlight talaga dito yung smiling stingray. Sobrang tuwang-tuwa yung toddler namin dito and honestly, core memory talaga siya. After nun, nakatulog si Bagetse kaya nag-snack muna kami bago pumunta sa Birds and Sea Lion Show. May stingray at penguin encounters ding mararaanan pero separate yung bayad dito. Dumaan din kami sa Christmas Village na hindi malamig. Pro tip nga pala, i-blindfold nyo yung mga anak nyo rito kasi punong-puno ng toy shops. For the 12:30 PM Sea Lion and Bird Show, pumwesto kami sa second level para kung sakaling umulan hindi kami mababasa and hindi rin masyadong mainit dito. Nakakaaliw siya lalo na sa mga bata pero low-key nakakalungkot din makita silang hindi nasa natural habitat nila. After the show, lunchtime na and limited lang yung mga kainan kaya mahaba ang pila. Magbaon kayo ng mahabang pasensya. Then we went to Creepy Crawlies. Surprisingly, napakakalmado rito. May spiders, turtles, hedgehogs at napakaraming reptiles. Pwede pang humawak ng ahas kung matapang kayo. Next stop, yung Biodome. Maganda siya, madaming birds. May otters, sea lion, and pati ang regal na Philippine eagle nandito. Pero real talk, grabe ang init mga mare. Magdala kayo ng turbo fans nyo kung ayaw nyong maging instant hulas. Buti na lang may mini aquarium sa dulo kaya nakaupo at nagpalamig muna kami kahit saglit lang. So, worth it ba yung 1,000? Para sa kids, of course, 100% yes na yes for the experience. Pero para sa adults, mapapaisip ka kasi may mga mas murang pasyalan na mas komportable. So kung pupunta kayo, best to go on a weekday or late afternoon para hindi masyadong dagsa ang tao at hindi din ganun kainit. So ayun lang, till our next family banding gala. Bye!